dakilang pagkainis at kahalit katalusan. Basta ang iyong mauyunan at pakindalan sa iyong kaligtasan. Hindi po kami nagpapanghandasan, mga sobrebisan kami ng mga pobre. Kahit ihatag na mo anamon na patunan ng pagkikasan sa libre. Paano amon manili na patunan sa libre. Kaya ibalik na mo sa amon man ina na paagi. Mamati, ilan nyo ini, seryoso ng bagay sa lusan ng buhay na sobrasan pagkapusin. Pwede magpunta na dili na lang, pero ang taman kahit palagay kita sa kinoobanan. Kaya pinapakita na wala, nagkaisan mahimo pa. Hindi pa tunon, ang sumaton sa ino na maluwag sa iyong puso. Ang mong at iyong piling panawagan, para sa buhay na wala sa katapusan. Na magkaupot kita sa iyaking harian, Christ disciples, brethren kami, condition outreach ini. Dili po kami na hapon hatag sa mga naadinyan. Di wala po kami gusto itabot sa iyong tanan. Kami lang nasugo at sa Diyos na naglalang sa nakalimutan. Iyong pumunta mabatian, bisan sa kadalilang, kakalilang. Pagtainis sa kahalan, kagagalusan, masinala iyong mahuyunan. Kag makindalag sa iyong kaligtasan. Di mo kami nakapanghatag sa mga sobre, bisan kami lamang pobre. Kahihatan na mo ng amo na pagkunan ng kaligtasan sa libre. Kahit paano amon man inabatunan sa libre. Kaya ibalik na mo sa amo man inanaba. Pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kagisan na bagay na siguro bibihira ninyo lang makita, masaksihan ginahimo nito sa aton palangga na Buena Vista. So harap ko po mga busy ka mo. So sa gamay na panahon ako naghangyo sa inyo sa rin na pagkakataon na ang Ginoo igwasing gusto ipaabot sa aton na istorya. So pabago pa magkita mag-aampo anay kita. So mag-aampo na kita sa pagtuna sa naton niya na paghahimuon. Dakilang Dios Ama, sa oras po tagpong ito Panginoon, hinihiling po namin ang iyong banal na presensya na lukuban ang dakong ito na amin pong pinagtitipunan. Na ikaw po ang kapangyarihan na kukiglo sa aming kalagitnaan Panginoon, sa puso at buhay ng bawat isa Panginoon sa hapong ito, na sa bawat abala na iyo po Panginoon mga nilalang Panginoon, mga katawhan Panginoon Diyos na ariyan sa Buena Vista, na mabigyan daan ang iyong salita, ang iyong kalooban, ang iyong kaharian at ang iyong ginawa Panginoon na nais mong tanggapin nila Panginoon. At sa hapong ito ang iyong pong mga lingkod, iyong pong samahan na may kapangyarihan sa paghahayag ng mga salita Panginoon na nais mong ipaabot Panginoon sa hapong ito. So maraming salamat po Ama. We give you glory, honor, and praise sa lahat po na aming ginagawa sa hapong ito sa pagsunod sa iyo pong kalooban. Bibigyan daan Panginoon Diyos ng iyo po Panginoon kalooban sa hapong ito ay may sa katuparan. Maraming salamat po Ama na sa mga kaluluwang magbibigay daan sa kanilang puso na ang salita ng Panginoon ay mga itanim at magkaroon ng isang bagay na hindi malilimutan sa hapong ito. Maraming salamat po Diyos. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, yan na po na hapon. Magpamati po na kita sa tinatawag na Gospel Serenade. So, hindi po na Gospel Serenade, isang po na awit na nagpatungkol para sa kabubuton sa aton Ginoo. So, salamat sa Diyos. Kaganin sa nato ka brother. Ako mag-share sa niya po isang na kanta. Sound check. Test mic. Check mic. Test mic. Hello.
kanta po ako sinusunod na kanta na ini po naga-introduce o naga-intrigar sa kung sino si Jesus na aton Savior. So ang title po sa ni is Jesus Messiah. So siya po ang Jesus Messiah na nagapatungkol po sa aton manunubos, tagapagligtas na itinakda na tutubusin ang kasalanan ng mga tao at magiging tagapagligtas, maglilinis ng ating mga kasalanan. Siya po yung nasa propesya. So yung kanta po nito ay nagpapatungkol kay Jesus bilang isang Messiah. Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The Holy trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing, yeah. Jesus Messiah, name above all name, blessed Redeemer, Lord of all I hope is in you, all I hope is in you, all the glory to you, the light of the world, Jesus Messiah, name above all name, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. So, glory to God po. So, ginahimo po namin ini siya para, hindi po para mag-perform ng aming talent or skills. So, ginahimo po namin ini siya para po i-introduce through the lyrics po kung sino po si Jesus. So, sinasabi po sa lyrics kanina na He is the Lord of all. Ibig sabihin po, siya po yung Panginoon at Diyos nating lahat na dapat po nating kilalanin habang po tayo ay nabubuhay bago pa po siya bumalik. Kaya ito po ay utos ng Panginoon na ipangaral
ang salita ng Panginoon dito sa Buena Vista Mercado, dahil ito po ay kanyang usos. Dahil kung sa amin lamang po kalooban, hindi kami gagawa dito dahil kami po ay wala po kaming bayad dito, hindi rin po kami nanghihingi ng pera o kahit ano. So we're doing this for the glory of God alone. So ang susunod po ay ang salita na ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless us all. Pagkakataon na gusto na nating magbago. Ngunit paano? Pwede ba o maaari ito? May mga pagkakataon na gusto na nating sumuko sapagkat nahihirapan na tayo. Isip ay nalilito. Pero ang tanong, paano? Paano? Sino nga ba ang pwede nating lapitan? Sino nga ba ang tunay na maaasahan? Isang muling pagkakataon upang magbago ang ating mga sitwasyon ngayon. Kaibigan, sabi ng Panginoong Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Opo, tama kaibigan, kailangan nating ipanganak muli upang ang Panginoong Jesus sa atin ay maghari. Ngunit paano? Paano tayo ipapanganak muli? Sabi ng Panginoong Jesus, tandaan mo ang aking sinasabi. Maliban na ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Opo, ito ang daan patungo sa kanyang kaharian. Ito ang inuutos. Talikuran mo lahat ng iyong mga kasalanan at magpabautismo sa nag-iisang pangalan na nagbibigay ng kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na tanging nag-alay ng buhay at namatay sa krus upang tayo lahat ay matubos. Sapagkat ang ipanganak sa laman ay laman at ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ang Diyos ang ating kailangang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Huwag kang magtaka sa amin, kaibigan. Sinasabi namin ito sapagkat ito na ang kailangan mo. Kayong lahat ay kailangan ng ipanganak muli sa tubig. Ito ang pumapawi sa lahat ng kasalanan na may pag-ibig. Ang bautismo ang kailangan mo upang isip at kalooban mo ay mabago at natitiyak na magbibigay ng panibagong buhay mula kay Kristo. Ang bautismo ang naghuhugas sa lahat ng kasalanan ng tao. Bagong buhay na may banal na Espiritu ang ipagkakaloob ni Kristo ng may kaayusan. Ang muling ipanganak na may Kristo, tiyak kapayapaan na hindi maunawaan sa isip at puso ng tao. At ito na ang pagbabagong inaantay mo. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nagdaang panahon ay di pinalampas ng Diyos ang pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon ay iniutos Niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. At bakit kaya? Upang hindi tayo ituring Niyang kaaway, kundi ituring tayong mga anak Niya, sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Oo, may kalayaan tayong gawin ang mga ninanais natin. Kalayaan upang mapagbigyan ang mga kagustuhan, mga inaasam, lalo na ng ating katawan. Ngunit paalala lang, huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mas tuunan sana ng pansin ang naglikha sa atin. Nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian at masunod ang Kanyang kalooban.
At upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, huwag natin hayaan na mamuhay tayo sa kasalanan. May mga bagay sa ating buhay na ating nakasanayan na dapat nating bitawan. Dahil dalawa lamang ang ating patutunguhan sa kabilang buhay. Ang buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. Sapagkat sayang ang mga pagpapagal, sakripisyo kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. At mas lalong nakakapanghinayang yung mga oras at panahon na hindi tayo tumugon sa Panginoon. Si Hesukristo ay may magandang plano para sa iyo. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ang ating buhay sa mundong ito. Ngayon, bukas, sa makalawa, baka tayo ay pwedeng wala na. Kaya kung maaari, pagsisihan at talikuran ang kasalanan. Oo, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Huwag sayangin ang buhay na ibinigay sa iyo, na ipinagkatiwala sa iyo. Para sa kaligtasan ng bawat isa, dapat tayo ay maniwala, sumampalataya na siya rin ang Diyos na magiging hukom pagdating ng itinakda niyang panahon. Susuriin kung tayo ba'y mayroong tunay na relasyon sa Panginoon. Sa muli, nagbibigay paalala at babala. Inuutos ng Panginoong Hesus, pagsisihan at talikuran ang masamang pamumuhay para sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang Panginoon ay bigyan ng oras at panahon upang maitama ang landas patungo sa daan ng tunay na buhay, upang tayo ay makaabot sa kanyang kaluwalhatian at makamit ang buhay na walang hanggan. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa bawat panalangin, sa bawat pagsisikap, may mga pangako, may mga pangarap. Ngunit sa likod ng mga salitang ito, nasa anong daan ba tayo patungo? Hindi sapat ang mga matatamis na salita, hindi sapat ang mga pangako. Ang tunay na pagsunod sa Kanya'y kailangan. Sa kalooban ng Ama, doon ang ating tahanan. O mga tao, pahalagahan ang pagsunod, hindi lang sa salita. Ito ay lakipan ng gawa. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sundin siya. Ito ang ating misyon. Sa mundong puno ng tukso at pagsubok, maraming tinig ang nag-aanyaya, ngunit sa Kanya may isang daan, tuwid at maliwanag sa Kanyang mga yapak. Kaya huwag padadaya sa mga pangakong walang pag-asa. Sa pagsunod ng kalooban ng Ama, tayo'y maging matyaga. Doon sa kaharian, tayo'y magkakaroon ng kasiguraduhan. Hindi lahat ng tumatawag ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong may tunay na puso, sumusunod sa kalooban, sa Kanya'y naglilingkod. Sabi ng Panginoon, oo, may pinapasabi ang Panginoon. At ngayon, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon. At sa hapong ito, naway maging tamang panahon na ang iyong puso ay handang tumugon sa panawagan ngayon. Unahin ang patungkol sa Kanyang kaharian at isama na rin pati ang katuwiran, dahil pangako ng Diyos na ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lang. Kaharian, kaharian, madalas banggitin sa banal na kasulatan. Gaano nga ba ito kahalaga para sa sangkatauhan at paanong paraan nga ba tayo dito mapapabilang? Paminsan ba'y ito'y sumagi man lang sa iyong isipan? Ngayon, ang Diyos ay nag-iimbita na unahin mo ang kaharian niya. Kaya kahit na busy ka at walang panahon sa Kanya, di na tayo pwedeng magdahilan pa at saka magwalang bahala. Dahil malapit na itong magsara sa napipintong muling pagbabalik niya. Unahin ang kaharian at huwag na huwag mo itong pababayaan, dahil dito lamang natin matatagpuan ang tunay na dahilan at katuwiran kung bakit ka pa nabubuhay. Marahil ito ang tunay na sa iyo ay nakalaan, sapagkat lahat ay may kasalanan ang idinideklara sa banal na kasulatan.
at di maaaring makakabot sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit kung ikaw ngayon ay mapapabilang sa kanyang mga pinaghaharian, marahil ang Diyos ngayon sa iyo ay nananawagan. Tiyak na masasabing ikaw ay makapamumuhay na sa daan ng katuwiran at sama-sama tayong madatnan na ang Diyos ang inuuna at higit na pinaglilingkuran. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. At ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ito ang inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na humayo sa buong mundo, kung bakit may pangangaral sa mga palengke at sasakyan, kung bakit kami ay naririto upang ipaalam sa inyo ang katotohanan. Ang katotohanan na tayo ay isang makasalanan. Makasalanan na nangangailangan ng awa at habag nang sa atin ay may lalang. Siya ay nasaktan at naparusahan. Siya ay nagtiis ng hirap upang tayo ay hindi mapahamak. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, upang ang kamatayan ay huwag na sanang maranasan. Oo, kamatayan. Kamatayang walang hanggan sa kabilang buhay, na pagdating ng araw ay pwede nating harapin. Ito ay kaparusahang walang katapusan na pwede nating pamuhin. Kung patuloy na ang puso natin ay patitigasin at magwawalang bahala na lang sa mga paalala at babala niya sa atin. Walang hanggang pasakit at pahirap ang pwede nating danasin. Hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Hindi aksidenteng nakakapakinig ka ngayon. Kaya ngayon na ang tamang panahon para magkaroon ka sa Kanya ng personal na relasyon. Manampalataya ka sa Kanya at pagsisihan na ang iyong mga kasalanan at kailanman ay huwag mo na itong babalikan. Magpabautismo ka sa Kanyang pangalan bilang pagtugon mo sa Kanyang panawagan at Siya ay tanggapin bilang iyong Diyos sa tagapagligtas. Sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong buhay, Siya ay paghariin. At ang kapayapaan, kagalakan at kapahingahan ay iyong makakamtan. Kapayapaan na kailanman ay hindi maibibigay ng sanlibutan. Kagalakan na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay o sa iyong mga kaibigan. At kapayapaan na kailanman ay hindi mo matatamo sa iyong kapaligiran. Dahil ang mga ito ay sa presensya lamang ng Panginoon natin mararanasan. Dahil Siya lamang ang tangi nating malalapitan. Sa mga oras na kailangan natin ng karamay, sa mga panahon na pakiramdam natin na walang nandyan para tayo ay damayan. Kaya bumalik ka na sa Kanyang paanan. Dahil Siya ay palaging nandyan at ika'y pinagmamasdan. Isang tawag mo lang, ika'y pakikinggan. Mahal na mahal ka niya at kailanman ay hindi niya nais na ikaw ay mapahamak. Dahil ang nais niya sa kanyang muling pagbabalik, ikaw ay makasama sa kanyang kaharian. Sa muli, isang magandang gabi po sa ating lahat. So, ako po ay magbibigay din ng handog awit para sa ating Panginoon. So, ang title po nito ay Sayang. So, sayang lang ang buhay natin. Sayang lang ang pagsisikap natin sa mundong ito kung hindi natin kilala at hindi natin tinanggap si Jesus sa ating mga buhay. Sa
Diyos po ang mataas na papuri at pasasalamat. Sa gihapon mga gabi na mga taga Buena Vista Mercado, una ko po gusto ipaabot sa inyo na palangga po kita sa Ginoo kay gipasuguan kita na ipaabot sa aton niya na ang tulong niya bago pa man siya magbalik. Gusto lang niya kaya sa aton makahanda, maging ready kay sayang kayo ang ginhatag sa Dios na pagsakripisyo kundi kita sa di makabenepisyo. Sa ako po nasabi sa tulas, ikatuloy na po namin ini pagkakataon na kami nagadara sa iyo sa surmaton, pulong sa Ginoo. Nasabi namin, aram namin sa Buena Vista, busy kayo mga tao sa mga negosyo, hanap buhay, dili man po maraot, inanabagay. Pero inanabagay, sabi pa nga ni sayang kung yung mga pagsusikap lang natin para lasinin na sa libutan at kung dili natin ginahandom ang ginharian sa Diyos. Sabi sa Ginoo, siya mismo nagsabi, unahan niya pagpangitay ang ginharian sa Dios kagaan iya kabubuton. Kaya ang tanan butang igadagdag na lang. So hindi po kabubuton sa Ginoo na di kami niyan sa iyo nagadumaro sa niya surmaton. Kag hindi na surmaton tani makatanom sa iyo mga puso. Sabi pa nga sa iba ng mga ngaral na ang Biblia basic lang, basic instruction before leaving earth. Wala po nakapanatili dito sa mundong ito. Siguro may na-awardan na sa munisipyo, sa DSWD, sin 100 years old na siya sa mundo. Okay? Dako nagrasya sa Ginoo, makabot kita sa 100 anyos na dising kalibutan. Pero kadamuhan sa aton, ginabiyaan naton sa dili naton kagustuhan. Kita magabalik sa naton buhay na hinuraman. Pero sinabi sa Biblia sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once and he will face judgment. Kaya po lahat ay pinabibigyan namin ng babala, warning, na ang bawat isa ay maghanda na makinig sa salita ng Panginoon. Sinabi na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi po tayo lahat alaw doon kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Ama sa langit. So tinuruan po tayo ng panalangin ng Panginoong Hesus. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come, pagharian po ang kanisan sa aton. Namin pasadig ta sa kalibutan, ang Diyos ang nasusunod, ang iya kabubuton. Sabi sa Biblia, sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang hindi pagkilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos sa lahat ng lugar at sa lahat ng tao na sila'y magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan sapagkat haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Minsan lamang mamatay ang tao at siya'y haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-take two. Hindi tayo pwedeng bumalik. Reincarnation is not true. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito. At dapat maging handa tayo sa pagharap sa hukuman ng Diyos. Si Kristo ay minsan naging handog para sa kasalanan ng lahat. Ngunit siya'y babalik upang bigyang gantimpala ang mga nananalig sa Kanya. At tayo, kung tayo ay nananalig sa Kanya, sapagkat wala tayong kapag-apag-asa. Lahat ng tao nagkasala at walang matuwid sa harapan ng Diyos. At ang pagiging matuwid lamang natin, maaangkin lang namin natin ito kapag tayo nakipag-isa sa Panginoon Kristo. Siya lamang ang matuwid at ang manampalataya sa Kanya ang siya lang nating pag-asa. Si Kristo, wala siyang kasalanan, ngunit dahil sa atin itunuri siya makasalanan upang tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. No? Sinasabi sa banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang tinutukoy na kamatayan, hindi lamang kung tayo ay lagutan ng hininga sa mundong ito, kundi meron pang binabagit sa mga kasulatan na pangalawang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan na ito kay hindik-hindik, sapagkat ito ang walang hanggang pagkahiwalay sa piling ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, ako'y pumaraan sa Ama upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kung matapos na ako'y babalik, at kung saan ako, dapat naroon kayo.
Ang nais ng Panginoon kaya siya namatay sa krus, sapagkat nais siya mapabilang ka sa kanyang kaharian. At ang kanyang kaharian, sabi ng Panginoon, malimang ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ano po itong tubig na ito? Ang sabi naman ni San Pedro, sa kanyang aklat na sinulat, ang tubig ay larawan ng bautismo na nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dumi ng katawan, ngunit ito ay pangako sa Diyos mula sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. May namatay para sa atin upang mabuhay tayo para sa Diyos. Sapagkat patay tayo sa harapan ng Diyos, sapagkat hindi natin kinikilala ang Diyos, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, pero dahil kapag tayo nakatanggap ng Espiritu mula sa Diyos, itong ating buhay, mayroon ang matatawag na pagsunod sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Isus, sumayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan, at sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya, sila'y parurusahan. Hindi po ba tayo nangangamba sa ating kaluluwa? Mayroon nagsabi sa banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, mapasayo man ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito, sabi kanina ng awit. Sayang lang ang pagsisikap natin kumpara lang sa buhay na ito, sa pagsasanay para sa ating pisikal na katawan, mga pangangailangan ng katawan natin. Mahalaga naman yung para mabuhay tayo. Sabi ng Panginoon, unahin lang natin ang kanyang kaharian at ang pagiging matuwid at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ang mga bagay ay pawang idadagdag na lang. Itong ating Diyos na nagkatawang tao, na hinintulot na maging halad ng piyapulawas sa krus sa Kalbaryo. Tiniis niya lahat para sa iyo. Na ayaw niyang ikaw ay naglalakad ngayon papuntang impyerno walang pakundangan. Gusto niyang hawiin niya ang iyong landas, ang iyong direksyon. At nandito kami ngayon para ipaalam sa iyo, bigyan ng pagkakataon na ikaw tumalikod sa iyong kasalanan, sapagkat ang kasalanan natin, pagbabayaran natin yan sa harapan ng Diyos. Para natin mga utang na hindi babayaran, pero binayaran ng ating Panginoon Jesucristo. Ang bagay na ito hindi natin kayang bayaran. Parang listahan sa tindahan na pagkahaba-haba na puro partial lang ang ating ginagawa. Pag sinagsabi tayo ng sorry Lord, nagpa-partial payment tayo sa Panginoon, pero hindi natin kayang bayaran lahat ng nakalista ng mga kasalanan. Kaya sabi ng mga Israelita kay San Pedro, ano naman ang gagawin namin? Nababagabag aming kalooban, ano ang gagawin namin? Sabi ni San Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ninyo kasalanan, pabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at pagkalooban kayo ng Espiritu Santo. Ang sabi pa ni Pedro para sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Paano natin maliligtas ang ating mga sarili? Tayo'y lumapit sa Diyos na tagapagligtas sa buhay. Walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Isus, sapagkat ibinigay ito ng anghel kay Maria. Ay ang sabi, ang papangalanan mo siyang Isus, sapagkat ang kanyang pangalan ang magiging kapatawaran ng kasalanan ng mga marami, ng lahat na lalapit sa kanya. So ngayong gabing ito, sa ikatlong pagkakataon po, alam niyo na dili lang inamon first time na ginhimo namon. Gusto namon kamusukion sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Alam ko, medyo busy ka mo sa iyong mga ginahimo sa buhay, pero bigyan natin ng pagkakataon. Mayroong dalawang magkapatid, ang pangalan nila Maria at Marta. Pagdating ng Panginoong Isus sa kanilang tahanan, binisita ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, naupo si Maria sa harap ng Panginoong Jesucristo, nakinig sa kanyang mga tinuturo. At ito naman si Marta, naging busy sa pag-asikaso sa kusina at naging abala siya sa mga bagay sa paghahanda na pangangailangan din naman. At sa kanya nakita na si Maria, nakaupo lang, nakikinig sa Panginoon, binibigyan daan ng salita ng Diyos. Nireklamo niya si Maria at sabi, Panginoon, hindi ka pa ba nababagar na itong kapatid ko, hindi ako tinutulungan. Hindi ako tinutulungan sa aking ginagawa. Ang sabi ng Panginoong Isus kay Marta, Marta, pinili ni Maria ang higit na mas mahalagang bagay at hindi ito pwedeng kunin sa kanya.
Kung ikaw po ngayon sa hapon ito o sa gabing ito, mas pinili mo ngayon makinig ng salita ng Diyos, hindi ito pwedeng agawin sa iyo, hindi ito pwedeng kunin sa iyo. Pero mga bagay na iyong pinagkakabalahan ngayon, pwedeng nakawin sa iyo, pwedeng sa iyong kunin. At ang bagay na pag makikinig sa salita ng Diyos, magiging dahil sa iyo sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Baka kapakinabangan hindi lamang sa pundong ito, kundi para sa buhay na walang hanggan. May nagtanong sa Panginoon, paano ba ako magkakamit ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, malibang ipanganak mo kamuli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi naman ng taong yun, paano ako makakapasok muli paano kung may papanganak muli, matanda na ako? Paano ako papasok muli sa sinapupunan ng aking ina? Sabi ng Panginoon, malibang ipanganak ka sa tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga po ngayong gabi ito na maunawa natin ang mensahe ng Diyos para sa atin sa gabing ito. Gisugo kami, sabi ni Apostol Pablo, kami mga sugo ni Kristo, nawari ang Diyos ang namamanhik sa inyo, nakikiusap kami sa inyo, kayo'y makipagkasundo na sa Diyos. Ang para na ating pagkasundo, tayo'y magsisi sa kasalanan, magpabautismo sa kanyang pangalan bilang pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman tayo dapat ipako sa krus, hindi naman tayo dapat ilibing. Meron na napako sa krus, meron nang nalibing at muling nabuhay para sa buhay na walang hanggan. Siya ang pangalan sa lahat. Siya ang muling unang nabuhay. Siya ang muling unang nabuhay o na-resurrect. Tayo rin kapag sumampalataya tayo sa Kanya, tumanggap tayo ng Espiritong katulad lang sa Kanya, tayo ay mabubuhay muli at iyon ay para sa buhay na walang hanggan doon sa Kanyang kaharian. So, masabi po kung maulit-ulit na ako yun ha. Nais ko lang pong iparating talaga sa inyo po ang salita ng Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Wala na po kita naghahandal, urad lang may namamatay. Hindi natin ginaasahan, may nauna, sinun masunod, tanan na mamatay. Magkanto kita sa sementeryo, damo-damo na dito, may bata, may gurang, may taba-tama pa lang ang edad. Pero wala na tayong exit doon sa kamatayan na yon, kundi haharap na tayo sa hukuman ng Diyos. Na bago pa man mangyari sa atin yon, tayo na ay tumanggap sa Panginoon, sapagkat there is no condemnation to those who receive and believe in Christ. Kaya ang amin pong tinadala sa inyo, Jesus saves. Andito po sa aming mga t-shirts ang mensahe, Jesus saves, believe and receive. So sabi po sa John 1:12, if you kung kayo tumanggap at tanalig sa Kanya, pagkakaluban kayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tayo maging anak ng Diyos, for sure welcome tayo sa Kanyang kaharian pagdating ng panahon. Sa gabi ito, hindi ko na po pagkahaba-habaan ang aking pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam kong meron pa kayong pinagkakabalahan o uwi pa sa mga tahanan, ganoon din kami. Sa gabing ito, kung meron pong kinakausap sa inyo ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at nais ninyong tanggapin ngayon ang Panginoong Jesucristo personally sa buhay mo, lumapit po kayo at gusto nyong ipanalangin namin kayo. Gusto kong manalangin, tanggapin ang Panginoong Jesucristo, binibigyan ka ng pagkakataon. Siguro hindi naman itong unang pagkakataon na nakakita ka na meron nangangaral ng salita ng Diyos, na meron nag-iimbita sa iyo. God invites you today. God invites you tonight, sa gabing ito, na maaaring katulad ng anak ni Dolphy, si Dolphy Jr., nanonood lamang siya ng TV sa kulungan. Grabe na ang buhay na kanya, grabe na nagawa niya sa buhay niya. Akala niya hindi niya siya patatawarin ng Panginoon. Ngunit siya ay nagsabi na kung tatanggapin niya ang Panginoon, kung ililigtas ba siya nito. At siya lamang ay nakinig kay Brother Eddie Villanueva na nangangaral, at sa TV lamang at tinanggap niya ito. Kung gayon din ikaw ay nakikinig ka, nandyan ka lang sa tabi-tabi, nakapakikinig ka lang sa salita ng Diyos, at kung meron ka mga kasalanan at oras na ito pang iyo ito'y ihingi ng tawad sa Diyos, ihingi po natin ang tawad sa Diyos bago mahuli ang lahat, na tayo'y makipagkasundo na sa Diyos, sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Siya'y namatay para sa atin, tayo na may mabuhay para sa Kanya. Yan na po na hapon, nag-aimbita po ako, kunig po sa iyo, sinanad na sa mga hilig-gilid na gusto po magbatol sa ating Ginoo. Ako po, handa, may pag-pray ka. Handa na mag-pray para sa imo. Anamon mga kaurupan, handa mag-pray. Kung nada ka man sa mga gilid-gilid,
Ako, last na po na nagapanawagan, kung gusto mo po nangungusap sa iyong Panginoon, kung gusto ni mo pagabatunan ng Ginoo, i-guide ka sa isang na panalangin. Prayer of reconciliation. Wala na po mga apostoles, wala na po mga propeta. Ngayon, sa panahong ito, ang bawat alagad ng Panginoon inutusang humayo upang ipangaral ito at sino mang sumampalataya. Kung sumasampalataya ka po at nais mong tanggapin ngayon ang Panginoong Kristo sa buhay mo, ito na yung pong pinakapagkakataon para sa iyo. Kung naririnig mo ito at nais mo at kinakausap ka ng Panginoon, lumapit ka lang po dito sa unahan. Kapag sinasabi, ang laking kagalakan sa kalangitan na ang isang tupa na nawawala ay masumpungan. Baka ikaw po ang tupang nawawala na nais masumpungan ng Diyos dito sa Buena Vista. Na kung bakit kami inuutosang pumunta dito, hindi namin alam. Pero ang inuutos ay ipangaral, sapagkat nais niyang sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao, dito mas maraming tao. Baka nandito ang hinahanap ng Panginoon, baka ikaw po yun. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. At kung hindi ka man nais lumapit sa gabing ito, kung nandyan ka lang sa isang sulok at nais mong sundan ang panalangin ito, personally tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Walang makakapigil sa iyo, maliban si Satanas ang pwedeng pumigil sa iyo na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kung anak ka po nida, sabayan mo na lang ina na panalangin. Panginoong Hesus, sa oras at tagpong ito, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Kinikilala ko po na ako'y makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Salamat po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay namatay para sa akin upang ako ay mabuhay para sa magpasawalang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Salamat po na ang iyong dugo ang siyang magluhugas ng aking mga kasalanan. Nasa pamagitan ng iyong dugo, ako'y mabigyan ng pagkakataon para sa kalangitan at sa iyong kaharian. Tinatanggap ko po ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, inaangkin ko po na kailangan ko na tagapagligtas at ikaw po yun. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang aking maging Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. Tinatanggap ko po kita sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sinundan mo po ang panalangin ito kahit sa sulok ka man. Ito ay kapangyarihan. Hindi namin ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito'y kapangyarihan upang baligtas una ang mga Hudyo, sunod ang mga Hintil. Tayo po ay mga kabilang sa mga Hintil, mga dating hindi kumikilala sa Diyos, pero dahil sa kahabagan ng Diyos at pag-ibig, tayo inabot ng kanyang salita. At kung tayo ay manampalataya, tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, walang kaduda-duda po na tayo po ang babalikan ng Panginoon upang isama sa kanyang kaharian. So sa huli na lang po, mananalangin po ako para sa ating lahat. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa gabing ito na pinagpala mo, Panginoon Diyos, ang lugar na ito ng Buena Vista na katulad ng Ninive, iyo pong pinasusubuan sa iyong mga lingkod. Na nandito nga po, Panginoon Diyos, ipinapaabot ang iyong salita, Panginoon, sa mga tao nangangailangan sa iyo, Panginoon Diyos, nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng pagbabalik loob, na sila po ay mabigyan ng pagkakataon bago ka pa bumalik, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Ama, na patuloy mong pagpalain ang dakong ito at ang mga tao na kapakinig ng iyong salita. Maraming salamat po sa gabing ito na patuloy na ang kapangyarihan mong kumilos sa puso, isipan at buhay ng bawat tao na kapakinig ng iyong salita sa gabing ito. Pagpalain mo rin po ang mga lingkod mo ngayon na humayo para sa iyong pangalan. Salamat po, Ama, na patuloy na bigyan daan sa dakong ito ang iyong salita sa mga susunod pang pagkakataon. Pinapanalangin namin ang kapayapaan, kagalakan, pagkakaisa, pag-unlad sa dakong ito ng Buena Vista. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aking samantalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya sige, nahatag ko na po sa ako sila kamangod para sa plug-in. So, praise God, no? Maayo po na gabi sa atong tanan na di sa Buena Vista. Kag sa mga nakapamati po, salamat po sa paghatag nyo sa iyo panahon. Kag magpahuram sa iyo talinga para makapamati sa surmaton sa atong buhay na Diyos.
Ang surmaton po sa natong buhay na Dios amo pinaghatag sa aton sa buhay kag pag-asa. So sa mga gusto pa po pamati sa surmaton sa natong buhay na Dios o makaadal san iya surmaton kad mas lalo naton siya makilala, kami man po nagaimbita na makabisita kamo sa amon Mission House sa Christ Disciples Brethren po sa Buena Suerte, Uson, Buena Suerte or Buntulan po, dila lang sa kabilang barangay, dila po sa Taboksan Barangay Hall. So pwede po kamo magbisita dida kad makaupod po kamo namon sa adlaw sa Domingo, sa adlaw sa panambahon po sa antuna po sa amon Sunday worship service is 8:30 in the morning po. Pwede po kamo magbisita. Welcome po ang tanan para po mas lalo kamo makakilala sa atong buhay na Dios. So amo lamang po ito kag God bless po sa aton tanan.